Simulan po natin ang hapon sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Good Voyage, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tinatanong ko po ang inyong kura kung ano po ang tema. Sabi niya, pagnilayan daw po ang tatlong bagay sa paggunita sa ika-400 ng pagdating ng Berhen, ano po, sa Antipolo. Ang tatlong salita ay paglalakbay, ano isa? Pag-alalay, at ano talaga? Ha? Paglalakbay, pag-akay, at Pag-akay, ano pa? pag-alay. Pag-alalay, ano po? Pag-akay at pag-alalay, ano po? Paglalakbay, ano po? Paglalakbay. In these three words, we will go beyond Lent. Ano po? We will go beyond Lent. Even though the discipline of Lent, prayer, fasting, and almsgiving will give us an idea on how we can appreciate these three words. Ano po? Paglalakbay. Paglalakbay. Tayo po ay manlalakbay lang. Ano po? Maganda pong maintindihan yon. Pag ikaw ay naglalakbay, nakikiraan ka lang. Hindi ka titira dito. Ano po? Nakikiraan ka lang. Yung iba mabilis, yung iba matagal. Pero mahalaga, tayo ay nakikiraan lang dahil tayo ay naglalakbay. Pag sinasabi ng naglalakbay, meron kang pinanggalingan at meron kang pupuntahan. At ikaw ay habang naglalakbay, hindi ka pwedeng habang panahon na naglalakbay. Hindi habang panahon. We don't have the luxury of time. Minsan nakakalimot tayo na tayo'y naglalakbay, di po ba, ano? Minsan naman, abalang-abala tayo sa paglalakbay na nakakalimutan nating i-appreciate ang mga bagay-bagay na ating nadadaanan. Naglalakbay lang tayo. Ang sabi po ni San Agustin, ang sino mang pinanganak, the moment you are born, you start dying. So kung ano ang oras ng paglalakbay ay simula na ikaw ipinanganak hanggang ikaw ay papanaw. Ano pa? Tingnan po ninyo itong ambo na ito. Dito kayo pinanganak, kita niyo po ba ito? Dito kayo pinanganak, dito kayo mamamatay. Ganyan lang kaiksi. Dito kayo pinanganak, dito kayo mamamatay. At least makikita po ninyo, di po ba? Ano? Ngayon, nasaan na kayo? Huwag niyo sabing nandito pa lang kayo. Malapit na kayo. Di po ba? Naintindihan ninyo? Hindi daw nila naintindihan. Kung dito ka pinanganak, dito ka mamamatay, ito lang ang haba ng buhay mo, yung iba sa inyo malapit na. Di po ba? Hindi na yan. Ay, tinatanggi nyo pa. Di po ba? Ano? Life is short. And for some, it is much shorter. I just presided a Mass for the death of a friend who is just 62 years old.
My brother passed away last year who is just 65. Even though life is 70, 80 for those who are strong, others live shorter. But there are those who live longer, more than 80, but nobody stayed forever. Di po ba, anak? Wala namang habang panahon dito. Siguro noong mga panahon ni Moses, ang edad ng tao, 400. Ano ba? Gusto niyo ba ng 400? Ha? Pag tumayo kayo sa tabi ng lupa, kamukha niyo na. Ano to? Hindi lang kayo amoy lupa, mukhang lupa na kayo, di ba ba? Maiksi lang ang buhay. Tayo po ay naglalakbay. At ang paglalakbay, dalawang bagay, yung lugar na dinadaanan at panahon. Panahon. Harinawa, nagpang-abot ang lugar at panahon. Na maabot natin ang lugar na dapat nating puntahan sa panahong itinakda sa atin ng Diyos. Nakakalimutan ng iba. Nakakalimutan ng iba. Kaya nga, pagdating ng Miyerkules ng Abo, ang pinasabi sa atin, sa alikabok ka nagmula, sa alikabok ka magbabalik. Tayo lahat ay alikabok. Tayo ay binugahan lang, hiningahan lang tayo ng Diyos, hinipang ka lang, at mula sa alikabok ikaw ay naging tao. At palagi ko po yung sinasabi, lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa simbahan, na huwag niyong kakalimutan ang araw ng pahinga. Ang araw ng pahinga. Hindi ibig sabihin ng pahinga ay hihiga at matutulog. Ang ibig sabihin ng pahinga ay hayaan mo na sa isang linggo, ikaw ay hingahan muli ng Diyos. Di po ba, ano? Pag ikaw ay nagpapakulot, saan ka pupunta? Alam ninyo, di po ba, ano? Pag nagpapagupit, saan pupunta? Oo. Pero pag ikaw ay magpapahinga, saan ka pupunta? Ha? Sa kwarto? Sa simbahan? Magpahinga ka sa Diyos. Magpahinga ka sa Diyos. Hayaan mong ikaw ay hingahan ng Diyos upang ikaw ay manumbalik ang iyong pagkatao. Yung iba sa atin, nagsisimba na. Naniniwala pa sa pabulong-bulong. Di ba ba na? Nagsisimba na. Gusto pa nilang sila binubugah-bugahan. Di ba ba na? Ang hirap nung nagsisimba na kayo, pero pag kayo mayroong nararamdamang hindi maganda, hindi kayo sa simbahan nagpupunta. Nagpupunta kayo sa ambularyo. Gusto nyo kayo ay dinudura-duraan. Diba? Gusto nyo nilalawayan ka, dinidikitan kayo ng papel ng ganon. Mga minamahal na mga kapatid, galing ka sa Diyos. Diyos ang nagbigay ng buhay. Kaya, mahalaga, kung ikaw ay mayroong pangangailangan sa iyong paglalakbay, ay sa Diyos ka, kumapit. Naglalakbay lang tayo. May mga panahon na tayo ay tinatamad, may mga panahon na tayo masigasig. Pero sino ang nakaabot sa kanilang mga dapat abutin? Hindi yung palaging masipag. Hindi yung palaging magaling. Hindi yung matalino. Hindi yung palaging malakas. Ang nakakarating sa kanilang pupuntahan ay mga taong nagpatuloy. Nagpatuloy kahit tinatamad. Ano po sabi ni Martin Luther King? Sabi niya, if you can fly, fly. But if you cannot fly, you run. If you cannot run, you walk. If you cannot walk, you crawl. But never stop. Never stop because the clock will never wait for you. Hindi ka aantayin ng oras. Ang oras na ito, hindi na ito magbabalik. Naintindihan po ninyo?
Hindi na magbabalik ito. Sabi nga ng isang pilosopo, we never step on the same water twice. Hindi na mauulit. Kaya wag nating sinasayang ang panahon. Tayo ay naglalakbay, nakikiraan lang tayo. Minsan, abalang-abala tayo sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Minsan, yan ang dahilan ng ating pag-aaway. Yan ang minsan ang dahilan ng sama ng loob. Minsan, yan ang dahilan ng ating kalungkutan. Dahil nakakalimutan natin na tayo ay naglalakbay lang. Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Pero hari nawa, makapag-iwan tayo ng magandang alaala. Sa puntong ito ng buhay ninyo, meron na bang maalala ang mga tao tungkol sa inyo? Pag sinasabing anong maalaala, hari nawa maganda. Di po ba ano? Hari nawa maganda. Ang yumaong Father Eric Santos, hindi ko alam kung kilala ninyo. I guess kilala ninyo. Matagal nang pumanaw, di po ba ano? Kaibigan ko yun, puro kalokohan yun eh. Ano po? Ha? Pero, ang dami mo matututunan. Ha? Pag may mga tao, may nahihirapan na sabihin sa kanilang mga mahal sa buhay na sila ay malapit ng mamatay, pinapakausapan nila si Father Eric. Eric, sabihin mo naman sa nanay ko, hindi na siya magtatagal. Ha? Ito namang si Father Eric, walang problema sa kanya. Pinuntahan niya ang matanda, Nay, kumusta na ba kayo? Sabi niya, okay ako, Father. Hindi ko kayo okay. Hindi kayo okay. Kaya kayo nasa ospital, hindi kayo okay. Ha? Tapos sabi ng matanda, bakit, Father? Malapit na ba ako mamatay? Ha? Alam mo ang sagot ni Father Eric ng panahon na yun? Nay, nanonood kayo ng Marimar? Opo. Hindi nyo na matatapos. Ganon kabilis, di ba ba? Simple lang, di ba ba? Pero alam mo, hindi mo na matatapos, di ba? Maiksi lang ang buhay. At sabi niya sa akin, alam mo Dave, ang aking pangarap, mamatay akong maaga. Sabi ko, bakit ka naman nagmamadali? Para gusto ko, pag ako'y sinisilip sa kabaong, sasabihin ng mga tao, ay, sayang, bata pa. Di ba na? Di ba na? Eh, totoo, namatay ng maaga. Ay, di yun nga sinasabi mo, sayang naman, bata pa. Di ba na? Kaya mahirap din yung matandang-matanda kayo bago kayo namatay. Ano po? Sisilipin kayo sa bawa. Ngayon lang ito namatay. Di ba? Huwag din masyadong matanda. Ano po? Ha? Pag kayo ay naabot nyo na kayong pangarap, ha? Maghinay-hinay na, magpaalam na kayo, di ba ba? Hindi na kayo dapat bili ng kung ano. Maiksi lang ang buhay. Our goal is not to live long, but to live well. And how do we live well? We live according to our purpose. We live according to our purpose. May hinirang ng Diyos na maging guro, may hinirang ng Diyos na tagapagpagaling, may hinirang ng Diyos sa iba't ibang trabaho. Hindi tayo pare-parehas. Kaya nga maganda ang paalala ng ina ng Carmel. Anong paalala ng ina ng Carmel? Ay, ibig sabihin ng Carmel, tayo ay kabilang sa isang hardin. We belong to one vineyard. Ano po? The vineyard of God. At sabi nga ng isang manunulat, we are different flowers in a same garden. We are different flowers in the same garden. May mga bulaklak na matingkad, may mga bulaklak na simple lang. May mga bulaklak na maliliit, may bulaklak na maliliit, malalaki. Ano ngayon? Ang mahalaga, nasa hardin ka ng Diyos. Hindi mo tungkulin na tularan ang bulaklak ng ibang tao. You want to serve well? Be who you are. Acknowledge who you are. Saint Teresa of Lisieux, sabi niya, acknowledge your littleness. It is not important to be great.
What is important that in your own littleness, you're able to live your life in love. Ang mabuhay ka sa pag-ibig. Mabuhay ka sa pag-ibig. Sabi niya sa panahon ng Kwaresma, hindi mo kailangan ng maraming pag-aayuno. Ha? Para lang sabihin ng mga tao, ay, nagpa-fasting siya. Ay, ang dami niyang ginipa. Hindi. Ano sabi? Ang paalala sa atin, gawin mo ang mga bagay na sikreto at kung ano man ang mga ginawa mo sikreto, susuklian ka ng Diyos. Kaya nga sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, palagi natin itong naririnig, our goal is not to do great things, but to do ordinary things with great love. Do ordinary things with great love. Kung ikaw ay lektor, maging maayos na lektor. Kung ikaw ay lay minister, maging maayos na lay minister. Kung ikaw ay member ng youth, maging maayos na youth. Di po ba ano? At kung ikaw ay youth, hindi ka habang panahong youth. Yung iba, 50 na, nasa youth pa. Hindi. Gampanan mo ang iyong pagkatao. Di po ba ano? Ha? Huwag kang mamimili. Kung saan kayo nilagay ng Diyos, doon ka. Maging masaya ka. Maging masaya ka. At sabi nga nila, marami ang nahihimok sa simbahan, hindi dahil sa programa, kundi dahil sa magandang relasyon. Alam po ninyo, hindi nyo kailangan mag-advertise para ang tao ay magsimba. Pag nalaman nila na magandang relasyon ng mga tao sa parokyang yan, dinadayo. Dinadayo. Yung ibang pari, iniisip nila, sana ito ang patron ko kasi ito ang sikat. Hindi. Ang nagdadala ng tao sa simbahan, hindi yung patron, kundi yung mga tao mismo. Dahil kahit yung patron niyo maayos, hindi naman maayos ang inyong relasyon, walang magtatagal. Walang magtatagal. Kaya nga yung iba, ang mga anak nila, hindi nila madala sa simbahan. Bakit? Hindi maayos ang asal ng sariling magulang. Sorry for the words, ha? Yan ang katotohanan. Bakit ako magsisimba, Father? Hindi naman nagbabago ang buhay ng magulang ko. Di po ba? May mga magulang, pag tinanong na nagkwento lang anak, ma, ano na naman? Paano ka kakausapin ng anak mo? Palagi ka nakasinghal, di ba ba? Ano? Ang hirap mangumunyon, halimbawa sa isang lay minister, na kilala mo sa labas, na iba ang ugali, di ba ba? Ano? Kasi pinaghihiwalay natin ang ating mga pagkatao sa isang tao na sa loob ng simbahan. Dapat hindi nagbabago, di po ba? No? Hindi nagbabago. Huwag natin kalimutan, maigsi lang ang buhay, nakikiraan lang tayo. At sabi nila, kung lahat ng asong kumakahol sa iyo, iyong papatulan, hindi ka makakarating. Bakit? Kasi habang ikay naglalakbay, hindi naman lahat pumupuri sa iyo. May nagagalit. At ang iba doon, sarili mong pamilya. Simba ka na simba. Ikayayaman mo ba yan? Di ba ba? Narinig niyo ba yan? Ha? Simba ka na simba. Kung ano-ano. Di ba ba? Yung iba nga, umalis na sa simbahan. Ha? Lumipat na iba sikta. Lumipat na sa iglesia ni Batman. Di ba ba? Ang problema doon, nung namatay naman, gusto nila sila ibabasbasan. Ha? Hindi ko makalimutan ito. Merong patay sa isang parokya kung saan ako naka-assign. Aba, 2 linggo na, hindi pa nililibing. Tinatanong ko yung sekretary, ano? Sino ba yan hindi pa nililibing? May team na yan, di ba? Ano? Sabi, hindi ka lang, Father, hindi naman nagre-request. Oh, ayaw ko naman magpunta sa mga bahay na
hindi ka imbitado, baka sabihin ay nangihimaso ka. Di ba? Ano? Kasi dati, yung mga may sakit, binibisita ko sa parokya. Pero hindi lahat ng may sakit, gusto nilang sila binibisita. Kasi pag pinahiran mo na ng langis, feeling nila mamamatay na sila. Oh, sabi nung isang lalaki, babarilin ko kayo pag pumasok kayo dito. Bakit ako naman? Kasi naman, masisipag yung matatanda sa amin na alamin kung sino may sakit sa parokya. Yun ang trabaho nila. O Father, ito po mga dadaanan natin yung araw na ito. Pupuntahan. Hindi naman pala sinabihan na pupuntahan namin. Di ba? Nagalit. Kaya ito, patay, hindi ako nagsasabi. Malay ko pa kung ano yan. Ano pa? Noong 3 linggo, sinundo ako. Sabi ko, sa wakas, ililibing na. Ano po? Pagpunta ko doon, hindi ko tinignan ng patay. Baka pangit na eh. Abay, syempre, 3 linggo na, di ba ba? Ano? Maitim na yun, di ba ba? Baka mapaniginipan ko eh. Ang nakaupo lang sa tabi ng patay, yung kanyang nanay. Yung ibang tao na doon sa malayo. Sabi ko, bakit kaya ayaw lumapit sa patay? Baka mabaho na. Di ba ba? Ano? So, tinatantya-tantya nyo rin. Baka mahirapan kayo huminga. Di ba ba? Ano? Doon binibless ko na. Ay, tayo po'y magdasal. Sabi sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala sumasagot. Amen. Di ba? Sumayin niyo ang Panginoon. Wala sumasagot. Sumaakin din. Di ba ba? Wala sumasagot eh. Akin lahat. Aking basa, aking sagot. Akin lang. Ang hirap nung ganun. Dali-dali. Akong basa-basa. Tapos na. Pagkatapos, alis na ako. Nung dinala na ako ng tricycle sa parokya, sabi, Father, iglesia yun. Ang bihira naman. Sabi ko, ba't nagpabasbas? Kabilin-bili lang po niya, huwag siyang ililibing na hindi siya nababasbasa ng pari. Kaya, kung nalaman ko kagad, di ko talaga babasbasan. Antayin kong bumangon siya doon. Ano ibig ko sabihin? Iiwanan natin simbahan at pag tayo ay mamamatay na, gusto nating tayo babasbasan, hari naway makapasok tayo sa pinto ng langit, di po ba, anak? Father, pwede naman yun. Yun nga magnanakaw, nakasama ni Kristo eh. Hindi naman nagsisimba yun, magnanakaw yun, di po ba, ano? Umatin ba ng preksyon? Hindi naman. Nag-serve ba sa simbahan yun? Hindi naman. Magnanakaw nga yun eh. Bakit, Father, sinabi lang niya, alalahanin mo ako pagdating sa iyong paraiso. Bakit tinanggap ka agad ng Diyos? Yung iba sa ating gustong ganon. Nagnakaw na, gusto pa pumasok sa langit. Di ba ba? Ano? Bakit yun pwede, Father? Pwede naman talaga yun. Kaya lang, huwag niyong kakalimutan, nakapako yun, nakapako. Ano po? Kung gusto niyo makapasok sa langit na kayo ay magpapako kayo. At habang kayo nag-iingalo, sabi niyo, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaulasan. I'm sure magbo-volunteer si Father Manny, ipako kayo. Natatawa kayo. Kasi tayo, gusto natin madali lang ang buhay. Gusto natin madali lang ang buhay. Pag sinabing maglingkod, pipiliin natin yung pinakamadaling paglilingkod. Pag gusto nating magbibigay, pipiliin natin yung pinakamaliit. Di pa ba, ano? Pero pag picture taking, gusto natin tayo nasa harap. Di ba yan ang totoo? Kita nyo na. Yung iba nga sa atin, lahat ng organisasyon sinasamahan eh. Doon sa isang parokya, lahat siya member. Member siya ng Carmer, ng Lourdes, ng AP, choir, collector. Lahat ng uniforme meron siya.
Kaya doon sa album, ano po, souvenir program, lahat ng organization, nandun siya, nakaupo siya. Pambihira naman. Para matigil, sabi ko sa prosesyon, isusuot yung inyong uniforme. O, hindi nahirapan siya naman. Paano ko, Father? Sabi ko, bakit nanay? Ay, ako yung daming uniforme. Nanay, walang problema yan. Kada kanto, magbihis kayo. Ano ibig ko sabihin? Ang paglalakbay ay hindi lang ikaw ay miyembro. Hindi lang ikaw ay kaanib. Ginagampanan mo ang tungkulin. Nakuha po ninyo? Ginagampanan nyo ang tungkulin. Hindi lang picture taking. Ginagampanan nyo ang tungkulin. Dumadating kayo, hindi lang kumpiesta. Maraming naglilingkod, nakikita mo lang pag piyesta. Pag magandang uniforme, may mga ganon. Ano pa? Ha? Mga minamahal na ba kapatid? Palagi ko yung pinapaalala kasi may mga parokya, mga hindi na membro ng lektor, na hindi umaattend ng practice, member ng choir na hindi umaattend ng practice, lay minister na hindi umaattend ng renewal. Ay! Bato-bato sa langit, ha? Ang tamaan ay muti nga, di ba ba? Oo, yan ang katotohanan, di ba ba? Kaya ano? Ha? Kaya pagdating ng okasyon, mali-mali. Mali-mali. Hindi nag-practice ng babasahin. Oh, nalipad lang yung page ng libro. Wala na. Kung ano-ano na binabasa. Pati yung gospel, akin ba yan, kuya? Malabo ba? Okay lang. Naririnig niyo ba ako sa likod? Mahina. Daldal ako ng daldal dito. Ano? Ulit? Ano ka? O, ikwento nyo na lang. Ano po? Pinaparecord ko para bibigay ko kay Father Manny pag panoorin nyo na lang. Ano po? Ha? Kasi, pag tayo naglalakbay, hindi tayo habang panahong malakas. Kung ikaw ay naglalakbay ng bata, malakas ka pa. Pag ikaw ay matanda na, ay, mabagal ka na. Di po ba? Kaya, habang ikaw ay malakas, huwag ka lang picture. Gawin mo ang responsibilidad. Ano po? Gawin mo ang responsibilidad. Ha? Hindi ko naman minamaliit ang ginampanan ng matatanda sa simbahan. Di po ba, no? Pero bakit ba sila nananatili sa simbahan? Kasi walang pumapalit. Walang pumapalit. Ano pa? Kaya ang tatanda na nila, nandun pa sila. Kasi walang pumapalit eh. Ang hirap ng lay minister, matatanda. Di po ba, no? Ang bagal, nanginginig na. Totoo naman, di ba? Totoo naman. Maglakad, mabagal na, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kasi hindi tayo habang panahon malakas. Naglalakbay tayo. Hari nawa, walang iwanan, di po ba? No? Okay ba yan, kuya? Wala. Gusto mo dalawang mic ang gagamitin ko? Dalawang mic? Akin na isa.
Yan. Oo. Hindi ko po ito. Oh. Para ito sa likod. Sana sinabi nyo kanina pa. Oh, maliwanag dyan. Nung bata pa si Isabel, ano daw? Ay hindi, panoorin nyo na lang. Ano ba? Kaya ako nga nire-record para panoorin nyo na lang. Ano ba? Naglalakbay. May panahon na ikaw ay bata, panahon na ikaw ay matanda, at ikay mamamaalam na. Di ba ba, no? Ha? Darating tayo doon. Kahit pari, ha? Gusto nyo, bata palagi ang pari. Ha? Amoy pari pa. Di ba ba? Pag matanda na, yun, hindi nyo na pinapansin. Ano pa? Paring may amoy na. Di ba ba? Oo. Iniiwanan nyo na. Ano sabi ng isang pari? Ay, Father Dave, ganyan din ako dati. Ano po yun? Ang dami nag-iimbita. O ano ngayon? Ngayon wala na. Wala na nakakaalala sa akin. Oy, oo nga naman, no? Sabi ko, oh, huwag ko kayo mag-alala, Monsignor, ganyan din ako pagdating ng araw. Ang alin, hindi na rin mapansinin, di ba? No? Kasi habang may pakinabang, yun lang naman, di ba ba? Na? Oh, yan ang totoo. Oy, hindi na mo. Magsasabi ako ng pari ng Antipolo na hindi nyo pinapansin. Gusto ninyo? Akala nyo, nagbigay ako ng retreat sa pari ng Antipolo. Oh, nakikiraan lang tayo. Kaya nga, mahalagang marunong kang umalalay. Marunong kang mag-akay. Yung matatanda, inaakay nyo muna yung bata. Kasi kayo yung nauna. Kayo dapat ang magtuturo doon sa mga susunod na henerasyon. Tanggapin natin na dapat mayroong mga taong pwedeng pumalit sa atin sapagkat hindi tayo habang panahon sa landasing ito. Pinag-uusapan namin kaninang umaga, kokonti na lang ang nagpapari. Kokonti na lang. Ano po? Paano yung magandang simbahan na wala kayong pari? Paano yung magandang simbahan na wala kayong pari? Ang Antipolo pa man din ngayon, ang daming shrine. Di ba? Ang gaganda. May simbahan kayo, wala kayong pari. Anong kwento ng iba? Pagdating ng Pasko, nakaluhod lang kami. Nagdadasal ng rosaryo. Walang komunyon. Kasi walang pari. Yung iba naman sa inyo, pag sinabihang, uy, yung anak po ninyo pwedeng magpari. Ayaw nyo namang ibigay. Di ba? Bakit nyo ba pinagmamadamot ang anak ninyo? Hindi naman inyo yan. Yung asawa nyo, pinamimigay ninyo. Ayaw namin yung asawa nyo. Yung mga anak ninyo, pagparihin ninyo. Dahil bahagi sila ng paglalakbay. Pag sinabihin mo, Nay, pwede magparing anak nyo. Ano sabi? Wag, Father. Bakit po sayang? Sayang. Bakit po sayang? Pogi. Bakit? Pangit ba kami? Gusto niyo ba ng pangit na pare? Ngayon iba nga sa inyo, namimili kung sino nagmimisa. Di ba, Sinisilip mo, ay siya, uwi na tayo. Namimili kayo. May kanya-kanya tayong gawain sa simbahan. Kaya yung mga marurunong, yung malalakas,
Akayin nyo yung mahihina. Akayin nyo. Tulungan nyo. Hindi kayo habang panahong malakas. At pag kayo na ang mahina, kayo na ang aalalayan. Di pa ba? Sino mga inaalalayan? Yung mga taong nag-akay. Nag-akay. Yung mga hindi namamansin, pag kayo ay wala ng lakas, hindi na rin kayo papansinin. Oh. Huwag niyong kakalimutan yan. Sapagkat kung anong iyong tinanim, yan ang inyong ani. Maiksi lang ang buhay. Huwag kayong masungit sa simbahan. Huwag kayong masungit sa simbahan. Kaya yung iba, hindi na nagsisimba kasi nasungitan, hindi po ba? Ano? Feeling nung iba kasi, nagsiserve sila sa simbahan, sila may-ari ng simbahan. Oh, totoo yun. Di naman. Diba? Nandiyan ba si Father? Anong kailangan mo kay Father? Hinahanap si Father eh. Ba't mo tatanungin kung anong hinahanap? Naku, grabe. Nagmimisa kong ganyan, may nag-aaway pa sa harapan. Gusto ko, shh, tumigil nga ka dyan, ang pinag-aaway mo. Dumating lang yung isang matanda, sabi niya, aking upuan yan. Meron pala nakabili ng upuan. May nakabili na ng upuan. Yan ang mahirap eh. Kaya nga, anong sabi ng disiplina ng Kwaresma? Mahalagang ikaw ay nagdadasal. Kasi pag hindi ka nagdadasal, baka hindi Espiritu ng Diyos ang sumasa iyo. Magdasal. Magdasal. Hindi yung nire-recite. Kaya natin mag-recite ng prayer, pero hindi tayo nagdadasal. Magdasal. Yung mga naglilid ng rosaryo, magdasal. Huwag karera. Alam nyo? Kasi gustong tapusin ang rosaryo bago magmisa, magkakarera. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Hail! Ay! Tapos sasabihin mo, ba't di ka sumasama sa rosaryo pa lang, hahabuin na ako. Pagdating ng misa, matutulog na kayo. Ako naman magmimisa, di ko ba? Magdasal. Magdasal. Alam niyo si Scott Hahn? Ano po? Dating protestante na naging katoliko. Ano ang nagyaya sa kanya sa pagiging katoliko? Ang magandang panalangin sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, sabi niya, nandun lang siya sa likod kasi yun ang kanyang thesis. Pero nainganyo siya sa ganda ng panalangin. Huwag tayo nagmamadali. Dinig na dinig kayo sa mic. Na pag hindi kayo naglilid, magkukwento kayo, Hail Mary, full of grace, Holy Mary, ikaw naman. Kunin mo yan. Dinig na dinig ka sa mic. Natatawa kayo kasi totoo, di ba ba? Oo. Yung ibang lay minister, nag-aantay lang ng komunyon. Ano po? Kwentuhan ng kwentuhan habang nagmimisa. Pag komunyon na, pasok. Akala mo ang babait, di ba ba? Galing sa kwentuhan. Di ba ba? Hindi. Ayusin ang buhay panalangin. Ayusin. Kaya nga, palagi ko ito pinapaalala, ang lektor na hindi nagdadasal at magbabasa sa misa ay hindi naglilingkod. Isa lang siyang robot. Sapagkat dapat binabago ka ng iyong panalangin.
Ano sabi? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Ano sabi ni Saint John Maria Vianney? But the moment you reach perfection, you will die. Why? Because the world cannot contain a perfect person. But if you pursue perfection, even you fail to attain it, at least you're able to embrace excellence. Excellence or mastery. Mastery. Hindi ka man naging perpekto sa lupang ito, at least kakaiba ka. Maayos, kagalang-galang. Nakukuha po ninyo? Kagalang-galang. Pag ikaw ay nag-serve sa choir, kagalang-galang ang awit. Hindi masakit sa tenga. Di ba? Bakit masakit sa tenga? Para mga nagpe-perform. Ang choir na kinakanta, sila lang ang nakakaintindi, nakakaalam. Di po paano? Gusto mong magdasal, gusto mong sumama sa kinakanta, kaya lang hindi ka makasabay kasi hindi mo alam ang kinakanta nila. Feeling nila, kanila yung misa. Di po ba? Feeling nila. Mga minamahal na mga kapatid, kaya mahalaga, kung ikaw ay naglalakbay, dapat ikaw ay nagdadasal. Anong alam mong dasal? Anong alam mong dasal? Ano sabi ni Saint Ignatius of Loyola? Sabi niya, if the only prayer you can pray is the Lord's Prayer, it's more than enough. Why? You can never be wrong in praying the Lord's Prayer because it is the prayer that Jesus taught us. At least, alam mo ang Ama namin, alam mo ang Our Father. At least, know that prayer transform a person. Ang tunay na panalangin ay binabago ang kalooban ng isang pagkatao. Kaya habang ikaw ay naglalakbay, alam mong nakikiraan ka lang, maiksi lang ang panahon, hindi lahat matutuwa sa iyong pinagdadaanan. Pero kung ikaw ay nagdadasal, mapipilitan ka at matututunan ka na ang dahilan ng iyong ginagawa ay ang Diyos. Ang dahilan ng iyong ginagawa ay Diyos. Paano mapapatunayan yan? Pag ikaw o ang iyong kaibigan ay umali sa paglilingkod, at ikaw ay umalis rin dahil sa kanyang pag-alis, ang pinaglilingkuran mo ay iyong kaibigan, hindi ang Diyos. Naintindihan po ninyo? Pag ikaw ay naglilingkod, at lumipat si Father, lumipat ka rin, ang pinaglilingkuran mo ay si Father. Maliwanag yun. Hindi ang Diyos. Pag ikaw ay naguhulog, naguhulog, at pag si Father nagmisa, malaki ang iyong hulog, kay Father ka naguhulog. Hindi ka tumutulong sa simbahan. Sa madaling sabi, hindi ka nagdadasal. Hindi ka nagdadasal. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Meron kang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Interesado ang Diyos sa nangyayari sa iyong pagkatao, hindi lamang sa iyong ginagawa. Bakit? Ano sabi nung sinabihan ng Diyos ng mga Pariseyo? Patigilan mo yung mga taong nagpupuri. Ano sabi niya? Pag pinatigil ko yan, ng mga bato magpupuri. Sa madaling sabi, walang pangangailangan ang Diyos sa atin. Walang pangangailangan.
Kung tayo ay tinatawag ng Diyos, hindi dahil meron tayong magagawa para sa Diyos. Kaya tayo tinatawag ng Diyos dahil may gustong gawin ang Diyos para sa atin. Huwag niyong kakalimutan yon. If you are invited to walk with God, it is not because there is something you can do for God, but because God wants to do something for you. Kaya ng Diyos tumawag kahit sino. Pero pag ikaw ang tinawag, binibigyan ka ng pagkakataon. At hari nawa, hindi natin sinasayang ang pagkakataon na tayo ay maglingkod. My dear friends, my brothers and sisters, sometimes to walk with God is the greatest form of prayer. Lahat ba na sundalo nasa digmaan? Hindi naman. May mga sundalong itinalaga para nakatayo lang. Di po ba? Nakatayo lang. Maayos ang tindig. Nauulanan, naiinitan. Hindi nagre-reklamo. Sapagkat yun ang panawagan. Wag mong pilitin kung ikaw ay kalatsutsi, wag mong pilitin maging rosas. At kung ikaw ay rosas, wag mong pipiliting maging orchids. May kanya-kanya tayong papel. May kanya-kanya tayong papel. At pagkaminsan, ang ating pagkakaiba ang nagdudulot ng magandang obra. Ang ating pagkakaiba ang nagdudulot ng magandang obra. Ang obra ba ay nakikita mo sa malapitan? Hindi. Ang obra ay nakikita mo kapag malayo ang nakatingin. Mahalaga yun. Nagdadasal ba tayo? Hindi yung nagro-rosaryo ka para makatulog. Maraming tao nagro-rosaryo para makatulog. Kaya, malayo pa nahulog na rosaryo, di ba? Tagumpay, pampatulog eh. Hindi yung nagdadasal, nagpapatulog. Di ba? The least, I've been teaching this. The least you can do is to pray before meals. The least you can do is to pray before meals. Bakit? Kung inyo titingnan mabuti ang Ama namin, sinabi mo ng thy will be done on earth as it is in heaven. Bago sinabing, give us this day our daily bread. Sa madaling sabi, bago ka kumain, dapat nagawa mo muna ang kalooban ng Diyos. Kaya pag ikaw ay susubo, tinatanong mo, nagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Hello? Naintindihan ninyo? Kaya ka nagdadasal bago kumain. Sapagkat nauna yung thy will be done before give us this day. Ang tungkulin nating mga lalakbay ay gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ni Father. Hindi mo kalooban. Ang kalooban ng Diyos. Ang hirap nung ang tagal-tagal na natin sa simbahan, hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos. Palagi ko itong tinuturo sa seminaryo pa lang. Our greatest mistake in life is to do the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Ang pinakamalaki nating pagkakamali ay hindi yung tayo nagkasala. Ang pagkakamali natin ay ginagawa natin ng tama, pero hindi yan ang pinagagawa ng Diyos. Di po ba? Mali ba na ikaw ay maging lektor? Hindi. Pero yan ba pinagagawa ng Diyos?
Maliban na ikaw ay maging sakristan? Hindi. Pero yan ba pinagagawa sa ng Diyos? Kaya pag may nag-a-apply sa seminaryo, gusto ko po magpare. Tinatanong ko, yan ba pinagagawa sa ng Diyos? O gusto mo lang? Diba na? Kaya yung mga gawain sa simbahan na hindi sikat, yun ang mga walang membro. Kasi karamihan na naglilingkod para maging sikat. Huwag niyong kakalimutan. Isa lang ang sikat. Araw lang. Araw lang. Ha? Sumisikat ang araw, kaya siya sikat. Di mo ba, no? Pero kahit gaano kasikat ang araw, lubong-lubong. Di ba? Lumulubog. At least yung araw, sumisikat at lumulubog. Ikaw, ano ka? Ha? Kabuti. Yung iba sa atin, kabuti. Di mo ba? Sumusulpot na lang at bigla na lang nawawala. Di mo ba? Ano? Napapansin niyo ba yan? Ha? Pag may kainan, ang dami natin. Totoo. Sa lahat ng parokyang pinuntahan ko, basta may kainan, daming tao. Pero pag may ambagan, ay, gusto lahat libre. Kaya para makatipid, patlak. Magdala ka para sa dalawa. Kung hamburger lang kaya mo, magdala ka ng dalawa. Isa sa'yo, isa para kung sino man. Dalawa. So kung 40 tayo, 80 yung pagsasaluhan natin. Di ba, no? Alam nyo, may mga taong hindi talaga nagdadala. Dumarating pero hindi nagdadala. Sayang, ganun talaga ang buhay. Pero yung mga hindi nagdala, yan yung malapit sa lamesa. Di ba? Totoo, na? Natatawa kayo kasi totoo di ba? No? Yun ang malungkot. Hindi na nagdala, may dala pa siplak. Pinasikat si Sharon. Balutin mo. Di ba ba? No? Di ba? Father, bless the Buddha. Mga hindi naman nagambang. Alam namin yan. Kilala namin yung mga tirador na yan. Ano po? Tapos pagkain na galit sa paper plate. Di ba ba? No? Bakit galit sa paper? Malambot. Malambot kaya ayaw ng paper plate. Malambot. Pagpapatong-patongin. Bakit? Pag malambot, hindi pwedeng punuin. Pagpapatong-patongin. At simula dulo hanggang kabilang dulo, ilalagay nila sa paper plate lang. Simula kanin hanggang dessert nando sa paper plate. At kakainin niyo dali-dali. Dali-dali kakainin niyo. At sasabihin, ba't ganito ang lasa nito? Natural. Nilagyan ko ng leche pa ng minudo. Talagang ba lasa? Pinaghalo-halo mo Di ba? Takam na takam. At habang kumakain na ganyan, titingnan pa yung katabi. Saan ko nakuha yan? Meron lang hindi nakuha. Sa dami nang lalagay sa pinggan, masama pang loob na may nakuha yung katabi na hindi niya nakuha. Nanay, doon po kadadating lang. At hindi na umabot. Sa dinami na kinain, malungkot. Wala na. Patikim nga.
Ang kapal. Kaya ano, may activity pa. Wala na. Di na sumasama. Nakahiyan. Tinatawag ng pare, "Oy, tayo. Na paano kayo? Hindi ako makahinga. Natural. Hanggang leeg ang kanin eh. Di ba, ano? At pag may dumating na dessert, kahit hindi na makahinga sa tatayo pa rin, kukuha pa rin, itutulak na lang na soft drinks, titirahin pa rin. Diabetic yung diabetic. Kanina nakahiyat, ngayon nakaob-ob. Na paano kayo? Nahihilo ako. Natural, nilason mo ang sarili mo eh. Natatawa kayo. Dahil yan ang mukha ng mga naglilingkod sa simbahan. Di ba? Yan ang mukha. Mananabi ako ha. Itong mas masakit. Tabi ha. Itong mas masakit. Ready na kayo? Ang masakit, kung sino yung mga naglilingkod sa simbahan, yun ang pinagmumula ng chismis. Di ba totoo? Ay, nako. Ha? Mananabi ako, ha? Oh. Lalong-lalo na pag ang binibilang, puro bariya. Ha? Doon maraming chismisan. Bariya eh. Matagal bilangin, di ba ba? At paano bumibilis ang kalat ng chismis? Anong magic word? Atin-atin lang. Sister, atin-atin lang. Hindi pa tapos ang paghapon, nakakalat na yan. At naniwala sila dahil ang nagkwento ay taga-simbahan. Hindi nagsisinungaling ang taga-simbahan. Naintindihan ninyo? Yan ang mukha na naglalakbay. Yan ang mukha na naglalakbay. Kaya nga ano, ang Kwaresma ay hindi tungkol sa kasalanan. Ang Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkakasala. Kasi kung tungkol sa kasalanan ng Kwaresma, matagal na tayong iniwan ng Diyos. Pero dahil ang laki ng pagmamahal ng Diyos, kahit sa gitna ng ating mga pagkakasala, sinasamahan tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya kung tayo'y nagdadasal, kahit paano, naririnig natin ang mga bagay na ito. Hindi yung attend kayo ng attend na recollection, wala namang pagbabago. Di pa ba? Namatay na lang yung nagbigay ng talk, ganyan ka pa rin. Naghanap lang ng bagong magtotok. Di ba ba? Paulit-ulit naman yung sinasabi. Di pa ba? Walang pinagkaiba yan. Sa isang monasteryo, na merong isang pusa na alaga yung pari. Ano po? At tuwing sila'y nagdadasal, yung pusa, paikot-ikot doon sa harapan ng monstrance. Kaya sabi ng pari, itali yan ha, pag tayo ay nagdadasal. So, bago magdasal, itatali mo na ang pusa. So, palaging nagdadasal. Bago magdasal, itatali ang pusa. Hindi nagsisimula hanggang di natatali yung pusa. Namatay yung pari, buhay pa yung pusa. Palagi pa rin tinatalian yung pusa. Ano po? Nagpalit na ng mga tao doon sa seminary.
sa kumbento. Namatay yung pusa, naghanap ng pusang itatali. Ano ba? Kasi hindi naintindihan ang ginagawa. Tawa kayo ng tawa. Naglalakbay tayo. Maiksi lang ang buhay. Ang simpleng tanong ay, what have I become? Ano nangyari sa akin? Ang pangalawang tanong ay, what others have become because of me? Meron bang mapupunta sa langit nang dahil sa akin? O mayroong pupunta sa impyerno nang dahil sa akin? Di po ba, no? Hindi paramihan yan. Sabi nga ng nanay sa kanyang anak, anak, alam mo mga mahal, magpaaral ngayon, ba't ka bagsak? Ano sabi ng anak? Ma, huwag ka na magalit. Ba't hindi ako magagalit? Marami naman kami. Yun ang mentalidad ng iba. Kahit mali, basta marami, okay. Hindi. Kaya nga sabi ng Diyos, konti lang ang makakapasok sa langit. Yun lang mga nakinig, nagdasal at nagbago. Magdasal. Sapagkat ang pagdarasal ay nagmumulat sa ating mga sarili, tingnan ang ating mga pagkatao, baguhin ang ating mga buhay, upang tayo maging mas mabuti ngayon kumpara sa ating kahapon. Sapagkat hindi na magbabalik ang kahapon. Akayin mo. Kung ikaw ang nasa panahon ngayon na mag-aakay, akayin mo. Hindi yung pinagchichismisan mo. Di po ba? Akayin mo. Mentorship is very important in the church. Be a mentor. Be a mentor. Some are called to be a mentor for many. Some are called to be a mentor for one. Isa lang. Pero sabi ni San Pablo, kung meron kang nadadalang isa, baka yan ang magdala sa iyo sa langit. Yun ang aking tanong, meron na ba kayong nadala sa Diyos? Meron na ba kayong nadala sa Diyos? Hindi natin mapipigilan ng mga taong umaalis sa simbahan. May mga umaalis talaga sa simbahan sa ayaw sa gusto ninyo, di ba ba? No? Pero hari nawa, hindi tayo ang dahilan. Keep that in mind. Sadyang may umaalis sa simbahan. Pero hari nawa, hindi tayo ang dahilan. Pero pag sila'y bumalik, sana hindi natin sila hahadlangan. Hindi natin sila hahadlangan. Ako, proud ako dito. Doon sa isang parokya, na mayroong isang gustong magpakamatay, dumaan sa simbahan, at sa simbahan na yon, nakasalubong niya ang isang naglilingkod na nakangiti, na winelcome siya, nagbago kanyang kalooban. After 6 months, nilapitan niya ako. Sabi niya, alam mo, Father, 6 months ago, gusto kong tapusin ang aking buhay. Kaya lang, sa hindi ko inaasahan, pagpasok ko sa simbahan ito, merong nag-welcome sa akin, nginitian ako, tinanong ko anong gusto ko. Binago niya ang aking pananaw. Di ba ano? Kaya ngumiti kayo. Sapagkat hindi nyo alam ang mga pumapasok sa simbahan ninyo kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo. Hindi nyo alam. Pero kung ikaw ay nagdadasal, ano sabi ng Diyos? Hindi mo kailangang ihanda kung anong iyong sasabihin. Sapagkat ako mismo ang maglalagay ng salita sa iyong mga labi. Magdasal. Fasting. Ano yung mga bagay na binibitawan? Let go. Let go. Hindi naman sinasabi ng Diyos, bitawan mo lahat. Pero pwedeng bitawan mo pa isa-isa.
ba? Let go. Ano yung mga pinabibitawan sa iyo ng Diyos? Maling gawain, maling relasyon, ano pa? Maling pag-iisip, maling intensyon. Ano? Di ba? Sabi ng aking dating spiritual director, pag ikaw ay chismoso, hanggang kamatayan na yan. Pero, pwedeng bawasan. Di po ba, anak? Kung dati, araw-araw, bago man lang mamatay, sana 2 beses na lang sa isang linggo. At least nabawasan, di ba, ano? Konti na lang ang araw mo sa purgatorio kasi nabawasan eh. Bakit? May kanya-kanya tayong pinagdaanan. Ang pinakamahirap magmahal ay ang mga taong lumaki sa tahanang hindi naman nakaranas ng pagmamahal. Di ba? Ang mga taong nahihirapan magbigay ay lumaki sa tahanan ng pamilya ay madamot. Saan siya kukuha ng aral na magbigay kung ang sariling pamilya mo ay madamot? Di ba na? Wala. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kaya kung meron kang nahihirapan na kapatid, pakisamahang kapatid sa simbahan, isipin mo na lang, may pinagdadaanan yan. At hindi mo alam na pagdating ng araw, baka ikaw ay magkaganyan. Bakit? Sabi nila, bakit Father, bias ka sa matatanda? Bakit daw ako bias sa matanda? Sabi ko, sapagkat darating ang araw, tatanda tayo. Lahat tayo tatanda. Kung gusto mo mahabang buhay, tatanda ka. Di po ba, ano? Pag ikaw'y matanda, mabagal ka na. Pag ikaw'y matanda, paulit-ulit ka na. Di ba? Pag ikaw'y matanda, mahina ka na. Isipin ninyo, darating tayo doon. Oh, nagmimisa ako. Nag-homily ako. Kadadating lang ni nanay. Late ka na sa misa. Homily na eh, di ba? Ayaw pang umupo agad. Bakit? Pinapaalis niya yung nasa harap. Kasi kanya daw yun. Alam ka naman, tumigil ako sa homily. Di ba ba? No? Lalo namang mapapahiya yun. Di ba ba? Tinuloy ko na lang. Napansin niya, na-distract ako. Pagkatapos ng misa, nilapitan niya ako. Sabi, Father, I'm sorry. You got distracted. Sabi ko, okay lang nanay. Ba't na kayo na late? Sabi, alam mo, Father, matanda na ako, mabagal na ako. Oo naman po. Mahina na ako, Father. Ang dami na akong sakit. Ang dami ko ng gamot. Father, ang hirap na. Ang dami niyang kwento. Ano po? Nagdadahilan. Kaya sabi ko sa kanya, Nay, ilang taon na ba kayo? 85. Nay, 85 na pala kayo eh. Huwag na kayo magreklamo. Dapat nga patay na kayo eh. Totoo naman yun, di ba? Tingnan nyo sa aklat ng mga awit, life is only 70, 80 for those who are strong. Kaya pag ikaw lampas na ng 80, bonus ka na. Huwag ka na magreklamo. Anong inaasahan nyo pag kayo 80? Nagbabadminton pa kayo? Tanggapin nyo. Ha? Father, ang daming bawal. Alam po ninyo, natutunan ko ito. Noong ako'y na-stroke, sabi ng doktor, pag ikaw ay pinagbabawalan, may pag-asa ka pa. Pag sinabi, Nay, bawal yan, may pag-asa ka pa. Nay, bawal yan, may pag-asa ka pa. Ha? Pero pag sinabi ng doktor, pakain mo na kahit ano, wala ka ng pag-asa. Malapit ka na. Yan ang katotohanan. May doktor ba dito? Totoo yan, di mo ba? Pag hindi na kayo pinagbabawalan, malapit na kayo. Tinotolerate na lang kayo, tinotolerate na lang. Kaya yung mga
yung mga masusungit sa simbahan na hinahayaan na lang, malapit na yan, malapit na. Pati pare. Yung paring masungit na yan, malapit na yan, malapit. Hinahayaan na lang. Mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay. Di ba? Habang ikaw sana'y tumatanda, you're able to let go. Let go. Ikaw sana magsasabing, hayaan mo na lang. Di ba? Hindi ka na. Hindi. Kaya nga mayroon 20% discount ang matatanda. Di ba ba? Bakit? Ha? Kasi mahina na kumain eh. Di ba? Hayaan mo na lang. Di ba ba? Hayaan mo na. Hindi nyo kahihirap yan. Di ba ba? But truly, please remember this. If your church is filled with old people and young children, it means your church is alive. Hello? Nadinig niyo ba yan? Pag meron pang matatanda sa inyong simbahan, na patuloy na nagsisimba, at mayroong mga batang makukulit, ibig sabihin buhay ang inyong simbahan. Kapag ang matatanda ay nakakapagsimba pa sila, naramdam nila na sila'y hindi pinagtatabuyan, ibig sabihin, tunay ang inyong simbahan. Pag wala na matatanda, ibig sabihin, yung mga dating nagsisimba, wala na. Wala na silang reason na magpunta sa simbahan. Why? Because they can no longer find being valued. Hindi na nila nararamdaman na sila ay pinapahalagahan. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Naglalakbay lang tayo. Huwag yung may nawala. Hindi dahil namatay. Nawala dahil naramdaman nila na sila'y pinagtatabuyan na. Kahit naman sa pamilya. Alam niyo, paulit-ulit ko naman ito sinasabi, may memoryado niyo na ito. Ano yun? Pwede ka maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong maglingkod. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka magmahal, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay. Pwede ka magsakripisyo na walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magsakripisyo. Pwede kang tumulong ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong tumulong. Ang mahalaga, ang pagmamahal, ang produkto ng ating buhay panalangin. At kapag tayo nag-aayuno, ang inaayuno natin, ang ating pinafasting, ang mga bagay na tungkol lamang sa sarili. Tungkol sa sarili. Ang mga naglalakbay, ang sabi nga nila, hindi yung nagpupuno ng sarili. Ito yung mga taong binibitawan ang luho ng sarili para magkaroon ng puwang ang ibang tao sa kanilang buhay. They have created a space in their life so that they will be journeying together towards Christ. Ano yung pangatlong disiplina ng Quaresma? Pagbibigay. Di po ba? Almsgiving. At sabi ko nga, pwede ka magbigay na walang pagmamahal, pero hindi ka pwede magmahal na hindi ka magbibigay. Mahalagang-mahalaga ang disiplinang ito. Sapagkat meron tayong tungkulin. Meron tayong tungkulin bilang mga Katoliko. Ang tatlong tungkulin na ito ay una, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Paano mo pupurihin ang Diyos kung hindi ka nagdadasal? Paano mo pupurihin ang Diyos kung hindi ka nagsisimba?
Mahalagang pinupuri ang Diyos. Tungkulin natin ito. We are created to love, to serve, to praise the Lord. Sabi ni St. Ignatius of Loyola, the first obligation is to worship God. The second obligation is to preach the gospel. Ipahayag ang mabuting balita. Kaya pag ikaw ay naglilingkod, ang pinapahayag mo ay ang mabuting balita. Sabi ni Teresa ng Avila, hopefully when people look at you, they see the God you are serving. They see the God you are serving. Ang nakikita nila ay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, hindi ang iyong sarili. And the third obligation is to serve the poor. We will go to heaven, brothers and sisters, by serving the poor. How do we serve the poor? You feed the hungry, you give drink to the thirsty, you welcome strangers, you clothe the naked, you visit the sick, you visit those who are in prison, you bury the dead. Basahin niyo sa aklat na Ebanghelyo ni Mateo. Alam niyo lahat yan. Di ba ba? Sa huli, ang makakapasok sa pinto ng langit ay ang mga ginawa ito sa pinakamaliit na kapatid. Kaya hindi sapat na ikaw ay nagsiserve sa simbahan kung hindi mo nagagawa ito. Ang tagal mo ng lektor. Nagpakain ka na ba na nagugutom? Ang tagal mo ng lay minister. Nagpainom ka na ba ng nauuhaw? Oh, Father, marami na akong nalasing. Kasi inuman yung ibang lektor. Anong ibang lay minister, di ba ba? Hindi. Nagbigay ka ba ng damit sa mga hubad? Binisita niyo na ba ang mga may sakit? Ang problema natin, yung ibang may sakit sa sarili nating pamilya, hindi man lang natin mabisita. Bakit? Takot tayo, baka mahingan tayo ng pambili ng gamot. Di po ba? May mga anak nga na pag pinupuntahan ng matandang magulang, ano sabi ng mga anak? Bigyan mo na yan para umalis. Yan ang katotohanan. Kaya ang iba sa atin, takot tumanda. Bakit? Pinaparamdam nila sa atin tayo ay pabigat. Di ba? Yan ang masakit na katotohanan. Pinaparamdam ng ibang tao na tayong matatanda ay pabigat sa kanilang buhay. Na samantalang, nung sila ay inyong pinag-aaral, sinakripisyo nyo lahat para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Kaya maraming matanda na may sakit, kahit may nararamdaman, hindi na sinasabing sila may nararamdaman. Bakit? Ayaw nilang sila ay pabigat. Kasi pag sila'y humingi, nasusumbatan. Kaya pag tayo naglilingkod sa simbahan, tinatanong po natin ito, nagpakain na ba ako ng nagugutom? Nagpainom ba ako ng nauuhaw? At ano po ang ebanghelyo ng linggo? May mga pagkauhaw na hindi naiibsan ng tubig. Uhaw sa pagmamahal, uhaw sa pasensya, uhaw sa pakikinig dahil walang nakikinig sa kanila, uhaw sa paggalang. Maraming mga pagkauhaw. Napansin niyo ba ito? Hindi ko alam sa simbahan ninyo. Na mga simbahan, maraming may sayan. Napansin niyo ba yan? May sayan. Oh. Lahat na simbahan napunta ako, may sayan. O talagang mayroong may sayan. Mayroong nagsisigaw, mayroong nagwawala, may mga may sayan. Ngayon sa Greenbelt, may nagsisigaw. Ano pa? Sabi, Father, nakakatakot. Dumadami may sayan.
Binibiro mo lang ibang tao. Sabi, pare-parehas, tayo rin naman. May sayad, di lang halata. Di ba ba? Pero bakit sila nasa simbahan? Naghahanap sila ng pagtanggap. Bakit sa simbahan sila nagpupunta? Naghahanap sila ng pagtanggap. Alam nilang kahit sa sariling pamilya, hindi na sila tinatanggap. Kaya hinahayaan sila. Yan ang mga uhaw sa pagmamahal. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Maliliit na bagay lang. Maliliit na bagay. Napansin ko yung parking, ang dami, siksikan, ano po? Di ba? Yung iba, I'm sure sa inyo yan, di po ba? Ano? Alam ka naman kay Father lahat yan, di ba? Hari nawa, di ba? Ano? May sasakyan kayo dyan. Malalaman niyo mamaya pag nag-uwian. Yung gaano kahabang inyong pasensya na mayroong nakaharang sa inyong daraanan. Totoo. Pag kayo ay nagmura mamaya, huwag kayong tatawa-tawa. Pag kayo ay nagmura, at sabi niya, ano ba naman ito, tatanga-tanga. Alam mo, hindi marunong. Ay, may problema kayo. May problema kayo. Hindi yung nakaharang. Kayo ang may problema. Alam niyo, ang pasyensya ay hindi tungkol sa pag-aantay. Ang pasyensya ay tungkol sa tamang kalooban habang nag-aantay. Patience is never about waiting. It is about having the right attitude while you are waiting. Kaya nga, di ba? Kung sasabihin ng Diyos, yung unang mga kalabas, siyang unang mamamatay. Titignan natin kung sino magmamadali. Di ba, ano? Ay, nako. Kung sino. Bakit gano'n na yung pananaw? Nagbago, di ba, ano? So, hindi tungkol yan sa kung sino unang lalabas. Tungkol yan sa kalooban. Di po ba? Simple lang. Madali lang magdasal. Madali lang sumayaw ang mga ibon na lumilipad. Di ba? Ang dali lang yun. Pero pag mayroon kang kasalubong na, ay, malalaman mo ang iyong pagkatao. We will be judged not by what we do, but who we are. Kaya nga, kung ikaw ay may lakas, ikaw ang mag-akay. Ngayon, ikaw na ang mahina. Ikaw ay dapat inaalalayan. Hindi yung, naibilisan mo. Dapat alalayan mo. Matanda na. Di po ba, ano? Alalayan mo. Hindi yung itutulak mo. Alalayan mo. Madali lang kasing pag-usapan yun eh. Ang pinakamahirap, isa buhay. Di ba ba, no? Isa buhay. Ha? Maiksi lang ang panahon. How do you want to be remembered? How do you want to be remembered? Di ba? Maiksi lang ang buhay. At hindi lahat na nagagawa mo, magagawa nila. At hindi lahat na nagagawa nila, magagawa mo. Di ba ba? Magtulungan tayo. Habang ginugunita ninyo ang anibersaryo ng pagdating ng mahal na Birhen sa Antipolo. Di ba? Ano ba sabi ng mahal na Birhen? Do whatever He tells you.
ang pinakamahalagang sinabi ng mahal na Biren, sa atin ay do whatever He tells you. Ano pa yung pinakamahalagang sinabi ng Birhen tungkol sa kanyang pagkatao? Be it done to me according to your word. Maiksi lang. Anong oras na ba? 3:00 na. Di ba? Ha? Tapos, tutuloy? Ano ka? Gagawin niyo akong libangan? Maliwanag po ba? Ha? Ang disiplina ng Kwaresma ay hindi lang para sa Kwaresma, hari nawa, magdulot ito ng pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay. Madali lang mag-ayuno. Pero alam nyo, pinakamagandang ayuno, yung mangumpisal ka. Mangumpisal. Marami sa atin, serve ng serve, pero hindi nangungumpisal. Feeling nyo wala kang kasalanan. Uy, marami kang kasalanan. Ano po? Feeling din mo. Ano po? Hindi ko makalimutan ito. Meron kami kumpisa ng bayan sa isang parokya. Nagsimula kami ng 8:00 ng gabi. Natapos kami 2:00 ng madaling araw. 16 na pari kami. Ganun karami nangungumpisan. Feeling ko guguho na mundo. Sa dami na nangungumpisan. Ano pa? Kasi naman, inantay pa ang panahon ng Kwaresma bago mangumpisan. Umuwi ako may trangkaso. Kaya sa Greenbelt, araw-araw mayroon kami 8 to 6 every day. 8 to 6. At kung saan galing ang mga nangungumpisan, kung mayroong malaking pag-aayuno, the best thing to give up is our sin. Is our sin. Sapagkat mahirap kainin ang kamay, ang pagkain inihanda ng isang madumi ang kamay. Di po ba, no? Mahirap kainin ang pagkain na inihanda ng isang maduming kamay. Paano magiging malinis ang kamay na naglilingkod? Mangumpisan. Di po ba, no? Mangumpisan. Ha? Hindi uuwi si Father Manny mamaya hanggat hindi kayo nangungumpisan lahat. Uupo siya dito. Nakahiga na yan. Ha? Huwag niyong kakalimutan ito, ha? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Don't waste your time. We don't have the luxury of time. Don't entertain the thought that you have all the time you do not have. Kasi yung kapatid ko, last year, nag-text pa sa amin, sabi, masakit ang tiyak ko. Papunta sa Makati Med. Ano po? Oh. Dumating sa Makati Med ng 9:00. Dinala ng doktor sa emergency room. Oh. Bakit dinala? Masakit lang ang tiyan. Emergency room. 1:00 patay. 1:00 patay. Sakit lang ng tiyan. Ha? Hindi ko na inabot. Pagdating ko, nasa plastic na. Kaya sabi ng doktor, gusto niyo pong makita, binuksan yung plastic. Agad-agad na tinanong ko sa kanya, ano naman nagmamadali ka? Hindi man lang nagpaalam. Di po ba, ano? Sadyang ganun ang buhay. How I wish and how we wish we have a time to say goodbye. Wala. Di ba, ano? At ito ang katotohanan ng buhay. Marami nagplano kahapon, hindi na nagising kaninang umaga. Hello? Marami nagplano kahapon, hindi na nagising kaninang umaga. Maraming gustong pumunta ngayon, hindi nakarating. Hindi nyo alam kung anong dahilan. Di po ba, ano?
At marami nagplano kaninang umaga, hindi na aabot mamayang gabi. Hindi ko na sinasabing kayo. Pero yun ang katotohanan ng buhay. Yun ang katotohanan ng buhay. Kaya maging mapagmahal. Mapagmahal. Bakit pag tayo mamamatay na, napakahaba ng pasensya natin? Di ba ba ano? Pag tayo mamamatay na, napaka-forgiving natin. Di ba ba ano? At talagang napakadali tayong magpatawad kapag alam natin na mamamatay na yung tao. Di ba? Sabi nga nung lalaki sa kanyang misis, sabi niya, alam mo darling, yung 3 anak natin, kung hindi mo ikagagalit, pinapatawad na kita. Aminin mo lang sa akin na yung bunso, anak mo sa labas. Kasi ang pangit eh. Alam mo yung babae, naghihingalo na, umiyak. Kasi isipin mo, naghihingalo ka na, ginano ka pa ng asawa mo. Kaya sabi ng babae, darling, pasensya ka na. Nagkamali ako. Pero ang totoo, yung bunso lang ang tunay mong anak. Yung pangit. Anong katotohanan ang kinakatakot niyong malaman ng ibang tao? Anong katotohanan na kinakatakot niyong malaman ng ibang tao? We all have skeletons in our closet. But what are the things you are afraid that people might know about you? Brothers and sisters, naglalakbay lang tayo. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. May mga nadapa. May mga hindi na nakabangon. May mga nadapat bumangon at naging mas mabuti ang buhay kumpara noon. Depende. Kasi ang tanong palagi ay, ano ang iyong natutunan? Sabi nga ni Barbara Streisand, there are no mistakes in life, only lessons to learn. Ano ang iyong natutunan? Sa tinagal-tagal mo naglilingkod sa simbahang ito, ano ang iyong natutunan? Hindi kung ano ang iyong nalaman, ha? Magkaiba yon. Yung nalaman, chismis yung iba doon. Ang tanong ay, ano ang iyong natutunan? Upang sa iyong pagpanaw, bago ka pumanaw, meron ka man lamang ipapasa. Meron ka man lamang maaakay. At dahil ikaw ay nag-akay, pagdating ng araw, sa iyong pagtanda, merong mag-aalalay sa iyo. Merong mag-aalalay sa iyo. Kami ni Father Manny, bahagi kami ng Holy Apostles. Matagal na naming itong gawain, ang tulungan yung mga may sakit na pari, ng kandiwa sa pagkapari. Ano? Pari na ako. Minsan dito ginagawa yon. Ang layo-layo, pupuntahan mo, ano po? Itutulak mo yung wheelchair, ganyan, ano po? Sabi nung isang matandang pari, habang tinutulak ko, kilala mo ako, kilala mo ako. Naku, hindi ko siya kilala. Nagsinungaling ako, sabi, opo, kayo ba? Kilala ko kayo. Tapos sabi niya, nabasa mo libro ko? Naku, nagsulat pala ng libro. Sabi ko doon sa isang, ano sinulat ito? Ano sinulat ito? Sabi, nabasa mo ba? Sabi ko lang, opo. Ganda nga, di ba? Pero pag tinanong niya ang title, yari ako. Ano ba? Sabi niya, mabuti naman. May natutunan ka ba naman? Opo. Dami nga po. Di ba? Oh, dinala ko dito. Sabi, sino yan? Di ba? Pagka minsan ang pinangahawakan lang natin yung ating nagawa na, parang hindi daw pare, Monsignor pa yun, Monsignor.
Kasi, pag punong-puno ka ng sarili mo, pagtanda mo, ilang panghahawakan. Wala. Wala. Darating ang araw na wala tayong lakas, wala na tayong panlasa. Magsabi kayo. Ano ba pinangangalagaan niyo sa buhay? Ito palagi ko ito kinukwento. Nung na-stroke ako, 2022, completely paralyzed. Completely paralyzed. Ang meron lang natira, pandinig at pagsasalita. Hindi may mulat ang mata at wala nang pakiramdam ang buong katawan. Normal. Nagmisa sa umaga, nagkasada ng alas 3, nag-drive ng alas 5 papunta sa Mega Mall, 5:15, na-stroke ako. Na-stroke. Completely paralyzed. Dinala ako sa hospital. Walang makitang diferensya. Ano walang diferensya? Wala nga eh, paralyzed nga eh. So nagpalipat ako sa Cardinal Santos. Sinakay ako sa ambulansya, sa Lifeline. Yung nurse doon sa loob ng ambulansya, hindi ako pinapatulog. Father, ha? Father, alis na tayo. Father, paliko na tayo. Father, nandito na tayo sa ibabaw ng tulay. Father, para talagang hindi opo. Father, konti na lang, malapit na tayo sa Cardinal Santos. Father, nasa Wilson na tayo. Papasok na tayo ng hospital, Father. Father, nasa tapat na tayo ng emergency room. Father, binaba ako. Tapos, tinignan kung ano-ano mga tinuro, kung ano-ano mga kinuha. Ha? Tapos, pina-MRI ako. Ipapasok ko doon sa MRI. Kabisado ko yun eh. Kung saan doon sa Cardinal Santos. Pinasok ko sa, Father, nilipat kita ng bubuhatin ka namin, Father. Papasok ka namin sa MRI, Father. Father, huwag kang kikilos, ha? Kikilos. Paralyzed na eh. Ito mga ito. Di ba? Alam nyo, inaamin ko. Sinabi ko talaga sa Diyos, Lord, kung gulay, patay na lang. Kung gulay, patay na lang. Namimili ba ang karamdaman kung ikaw ay pari o hindi? Namimili ba ang karamdaman kung ikaw ay mayaman o hindi? Namimili ba ang karamdaman kung ikaw ay bata o matanda? Hindi. Namimili ba ang karamdaman kung ikaw ay babae o lalaki? Walang pinipili. Narinig ko yung mga doktor, pinag-uusapan ako. Alam ko na, 1 buwan ako sa ICU, 6 na buwan ako sa hospital. Anong mangyayari? Di ba? Kung gulay, patay na lang. Pagdating ng alauna 1:30 na madaling araw, sabi, Father, ililipat ka na namin sa ICU. Alam ko, sabi ko, hindi. Hindi ka nga makakilos eh, di ba ba? Opo. Father, pero bago ka namin iakyat, magda-diaper tayo. Alam niyo ba ibig sabihin ng magda-diaper? Ha? Ibig sabihin, tatanggalin nila ang pantalon mo. Father, ha? Father, tatanggalin ko ng belt mo. Opo. Father, ibababa ko ng pantalon mo. Pinapa-imagine pa sa iyo, di ba? Father, ibababa ko ng brief mo. Gusto ko itanong, sino mga tao dyan? Di ba? Sino mga nakakakita? Di ba, no? Kasi nung may dinalaw ko sa emergency room, kita ka pala eh. Kita ka pala. Kahit may kortina, kita ka. Di ba siya mo? Father, bababa ko ng brief mo. Ano masasabi mo? Alam mo lang, wak. Lord, makikita na nila yun, makikita na nila. Di ba? Tayo. Mahirap yun. Bakit? Pari ako eh. Ano kayo kung pari ka?
Nagmimisa ako eh. Nung gumaling ako, inimbitahan ako magbigay na recollection sa Cardinal Santos. Yun ang laman ng isip ko. Natatawa kayo kasi hindi naman kayo yung pare, di ba? Pati-pati pa ako doon sa may niyang Panginoon. Meron nagsimba doon, sabi ko, nakita ko na yan. Di ba? You do not know how you will walk in this world. Sasabihin ba lay minister yan? Sasabihin ba pari yan? Kung may sakit ka, may sakit ka. Mayaman ka ba? Hindi. Mahirap ka ba? Hindi. May sakit ka. Di ba? Oh. Ganun talaga. Nagdadiaper ka ganyan. You do not know how the Lord will humble you. Ano ba pinangangalagaan mo? Ano pinagmamalaki mo? Ang tanong lang ng ibang pare sa alumni homecoming namin, bago ang brief mo? Malay ko ba kung may stroke ako? Di sana bumili ako ng bago, di ba ba? At least malinis. Di ba ba, no? Di ba? Hindi nyo alam. Naintindihan po ninyo? Hindi nyo alam. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi nyo alam. Kahit anong katungkulan mo sa buhay, hindi mo yan alam. Kinabukasan, binabantayan ko, umihi na ako. Father, hindi pa kayo naihi. Ang dami yun ng dextrose. Pag hindi kayo umihi, Father, ikakateter kayo. Ha? Ikakateter. Yun nga, mag-diaper ka, ang hirap na, magkateter pa. Kasi, Father, kailangan niyo umihi. Pilitin niyo umihi, Father. Oh, paano niyo pinapaihi? Sabi ko sa sarili ko, di ba ganun mapaihi, no? Sa bata. You do not know. If you do not know how to pray, what will happen to you? What will happen to you? Diba? Sabi ng dumalaw na kaibigan, Father, di ka pa daw naihi. Oo nga, nahihirapan ako eh. Nakapagsalita ako, naririnig ko. Sabi niya, imagine mo na lang, nagsiswimming ka. Ano kayo kung nagsiswimming ako? Di ba minsan naihi ka kahit nakatrunks? Inimagine ko yun. Nagsiswimming ako. Naihi ako. Aba, naihi nga ako. Lumabas. Awas sa diaper. Awas. Sa dinami ng inihi ko. Awas sa diaper. Sabi ng nurse, salamat sa Diyos. O, kita nyo na? Ayaw niyong maihi kayo sa salwal ninyo, pero yun, pinagpapasalamat ng Diyos, di ba? Salamat sa Diyos. May mga bagay na hindi maganda, pero nakakabuti. Nakakabuti. Di ba, no? Kaya huwag kayong mamimili. Ang tanong, ano ang iyong natutunan? Nasira na mga tiyan ninyo, hindi po ba, no? Nasira na ba mga tiyan ninyo? Nawala kayong inisip kundi CR, di po ba, no? Kahit sino pa nagsasalita dyan, kahit obispo pa, si Ranchan. Wina ko. Ha? Si Ranchan ko. Oh, lahat paparahin mo. Kahit pangit na motor, kuya. Kang jeep, kahit pangit na jeep, sasakyan mo, di po ba na? Nagmamadali ka ng uwi, di ba? Tapos yung nasakyan mo jeep, ikaw lang laman. Kada kanto, titigil lang. Kuya, bayaran ko na lahat, di ba? Ang lahat ng iyong lakas nandun sa tubo, di ba? Ang puwit mo, kalahati lang ako. Pag tumalta na, ay, Lord! Kita nyo na? Oh, pagdating nyo sa bahay, walang mahalagang tao. Kahit sinong pumati sa inyo, sandali lang.
Pag tinanong ka ng nanay mo, anak, ang aga mo, mamaya, mama. Pag hawak mo sa pinto ng CR, nakalakto yan. May tao sa loob. Di ba? Bukas na yung zipper mo, bukas na hawak mo na lang para wag mahulog, di ba ba, ano? Kasi ready nang ibaba, di ba ba, ano? Tapos may tao sa loob, may kumakanta. Oy, buksan mo, bilisan mo. Oh, pagpasok mo, naibaba na hulog na, para lang. Nung mailabas mo lang, ano una sasabihin mo? Success daw. Ang una mo sasabihin, salamat sa Diyos. Kita mo, kahit gaano kapangit ang karanasan, pag alam mong Diyos ang kumikilos, napapasalamat ka din po, mana. I hope you will remember all these things. Walang perpekto sa naglilingkod. Walang perpektong simbahan. Walang perpektong kaanib. Walang perpektong nagsisimba. Tayo, hindi tayo perpekto. Kaya nga sabi ng Yumaong Santo Papa, hindi museum ng mga santo ang simbahan. Ito ay hospital ng makasalanan. Kasama ako doon. Kasama ako. Kaya kung alam mo na mga pumapasok sa simbahan ay may sakit, kaluluwa man o katawan, dapat meron tayong pag-alalay. Pag-alalay. Una na. Maiksi lang ang buhay. Pero huwag kayong magmadali. Ano po? Huwag kayong magmadali. At least huwag niyong sasayangin ang panahon. Ako po ninyo? At least huwag sasayangin ang panahon. Kung merong pagkakataon, maglingkod. Maglingkod. Di ba? Sabi nga nung namatayan, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang tayo. Bakit naman nanay? Kasi ang hirap pag dito namatayan, iyakan tayo. Iyakan kasi sila doon sa homily. Iyak. Sana sabay-sabay na lang. Sabi ko, nanay, hindi naman makatao yun. Gusto yung mamatay tayong lahat, sabay-sabay. Oo, Father. Hindi tama yun. Bakit, Father? Inimbitahan nyo lang akong magmisa, sinasama nyo pa. Diba? Hindi pwede. Hindi naman tayo sabay-sabay dumating. Kaya hindi tayo sabay-sabay aalis. Life is only 70, 80 for those who are strong. Don't forget that. Naglalakbay ka. Life is only 70, 80 for those who are strong. I'm now 64. 16 years na lang ako. Kung makaka-80 ako. Pero ang kapatid ko 65 lang. So, maiksi lang ang buhay. 16 years na lang. Maiksi na lang. Kaya kahit malayo St. Michael din ang kami ko. Maiksi na lang ang buhay. Naku po ninyo. Ito mukhang 16 years na lang. Pero, pag tinitingnan ko yung iba sa inyo, mas malapit na kayo. Kung ito ang 16, yung iba sa inyo, mas malapit na. Huwag kayong magpapabaya. Ano pa? Huwag kayong magpapabaya. Maiksi lang ang buhay, maglingkod ng may pagmamahal. Inuulit ko, hindi lahat ng naglilingkod, nagmamahal, pero lahat na nagmamahal, dapat naglilingkod. Hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal, pero lahat ng nagmamahal, dapat ay nagbibigay. Hindi lahat na nagsasakripisyo, nagmamahal, pero lahat na nagmamahal, dapat ay nagsasakripisyo. Hindi lahat na nagtitiis, nagmamahal, pero lahat na nagmamahal, dapat marunong magtiis. Naintindihan po ninyo? Sapagkat ang panukatan
ay gaano kalaki ang pagmamahal. Yan po sinabi na St. John of the Cross, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given. Yun lang ang tanong, sabi ni St. John of the Cross. Sa Tagalog, mas maganda, sa takip-silim ng iyong buhay, hindi itatanong ng Diyos sa iyong mga pagluhod kung magkano ang iyong pera, magkano ang iyong naipon. Hindi itatanong ng Diyos kung saan ka nakarating. Hindi itatanong ng Diyos kung ano ang iyong naabot. Ang tanong lamang ng Diyos ay gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Kaya ang ganda ng awit, ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay. Di po ba na? Dapat mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay sa pag-ibig. Because everything at the end will be measured in love. Hindi tatanong kung ikaw ay nag-serve. Ang unang tanong ay, nagmahal ka ba? Di ba ba? Ano? Hari nawa, pag napalipat si Father Manny, ang maalala niyo sa parokya niyo, minahal ako dyan. Minahal ako dyan. Di ba, anak? Kasi may mga paring nagmamadaling umalis sa parokya dahil sa tinagal-tagal na kanilang maglilingkod, di man lang sila nakaramdam na sila'y minahal. Siniraan sila. Pinagchismisan sila. Wala silang proyektong natapos dahil hindi sila tinulungan. Ang mga paring ang naalala sa paglipat, hindi ako minahal ng parokyang yan. Minahal ko sila, pero hindi nila ako minahal. May kanya-kanya tayong kwento. May kanya-kanya tayong kwento. Ano po? Hari nawa. Hari nawa. Kahit mahina na tayo, hindi natin makakalimutan ng Kwaresma hindi tungkol sa kasalanan, kundi tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkakasala. Naglalakbay lang tayo. Hari nawa, meron tayong maakay. Hari nawa, meron tayong maalalayan. Upang maabot natin hindi lang ang ating mga pangarap, kundi hari nawa pagdating ng araw, makasalo natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Tama na, di po ba? Oh. Nagsimula tayo ng 1:30. 3:30 na, ano ka? Uuna na ako. Ano po? Oo, pinapainom ako ng tubig. Sumayin niyo ang Panginoon. Mag-ukol tayo ng ilang saglit na katahimikan. At kung kayo ay tatanungin ng Diyos, what do you want me to do for you? Ano po ang inyong isasagot? What do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Yan ang tanong ng Diyos. Ano pong isasagot niyo sa Diyos? Hari nawa, mayroong kayong sagot. Mula sa kibuturan ng inyong mga puso, sagutin niyo ang tanong, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Alam mong binigay ko na ang aking buhay para sa iyo, hindi nung ikaw ay mabuti, kundi nung ikaw ay makasalanan. Anong gusto mong gawin ko sa iyo?